Families are where we learn about love, life, and ourselves. On this new series, we'll meet families from all walks of life and we'll see how they handle the big and small challenges of everyday life. We'll see them laugh together, cry together, and sometimes even disagree. But most importantly, we'll see how they support each other through thick and thin. This series is a celebration of the power of family conversations. It's a reminder that even when we're struggling, we're never alone. This is Family Hour. Ito po ang Family Hour, Family Meal. Welcome to our family. Family meals are more than just about eating food. They're about connecting with your loved ones and creating lasting memories. Kamusta na mga anak? Kamusta na yung trabaho mo? Okay lang po. Medyo marami lang workloads dito. Pero kaya. Ikaw anak, bunso. Okay lang din po. Malapit na rin po na recognition. Makakasama ka ba anak ko? Siyempre na. Yan ang mga anak. Ikaw anak ko. Pagod kasi yun nga, matapos lang din ang graduation kahapon. So far, masaya naman. Oo, natutuwa kami ng mama mo sa nangyari kahapon. Hihira ka sa isang pamilya. Yung gano'n nangyayari na. Espiritu Kenneth Joel Balosa, magna cum laude. Yung achievement ng kuya nyo sa graduation kahapon, sobrang napaka. Sabi nga sa English, amazing yun, di ba? Hindi natin sukat akalain. Bilang magna cum laude siya. Hindi namin inaasahan yun eh. Hindi natin inaasahan yun. Ang kasi inaasahan nga natin cum laude lang siya. Oo. Basta lahat ng kaloob para sa ikabubuti ng anak. Natutuwa nga ako doon. Halos iyak ko yun eh. Yung papawi ako galing sa basa ko. Kasi minetis ng kuya mo yun sa akin. Kailangan namin kayong ihubog mula sa pagsamba ng kabataan. Yan kayo namin hanggang sa ay tungkulin na kayo, malapit na kayo tayong magkaroon ng sarili-sariling pamilya pagdating ng araw. Kailangan mahubog kayo. Okay, ito itong mga anak ko. Paano nyo how are you handling for pressure? Alam niyo ba kung ano yung pressure? Kuya, Kenneth, ano yung peer pressure? Yung peer pressure ay yung mga bagay na ginagawa ng isang tao na hindi naman talaga niya ginagawa dati, pero ginagawa niya dahil sa udyok o dahil sa impluwensya ng mga kasama niya sa buhay. Halimbawa, pamilya, halimbawa, barkada, mga kasama sa school. Nangyayari yung peer pressure kapag, halimbawa, ikaw, feeling mo nalileft behind ka. Ikaw kuya, na-encounter mo na ba yung peer pressure? Sa ngayon, nakokontrol ko naman yung mga bagay na dapat kong gawin. Bunso, alam mo na kung ibig sabihin ng peer pressure na. Dapat mangibabaw sa pagka-iglesia ni Cristo. At ang pinakadabis doon, akayin sila. How did you handle peer pressure before? Dati po ba naka-experience na kayo ng peer pressure? Una, kasi Paano niyo po na-handle yun? una nung kabataan namin, sa totoo na, napakahirap ng buhay namin. Peer pressure, yung sinasabi na yan, yung pagpasok mo sa iglesia noon, sa kayong pag-aaral, kasi magulang ko hindi iglesia na. Sila ang taga-usip dito. Ngunit ipinaglabang ko yan. Halos palayasin ako ng lola mo dito. Nanggaling na sa lahat ng kahirapan ng si Papa. Ang hindi ko kayang mangyari sa buhay ko yung mawala sa paglilingkod, lalo na kayo. Dahil sa pananampalataya, mas pinili mo na manaig yung pananampalataya mo. Tuloy-tuloy lang sa Peer pressure, hindi natin may iwasan eh. Hindi mo may iwasan. May iwasan. Lalo na yung Kasi hindi naman lahat ang nakakasalamuhan natin, lahat kapatid. Ako sa school, halos yung mga co-teacher ko, bakit daw iglesia ako? Bakit may ganun kayo? Bakit a-absent ako kung may tupad? Bakit malilate ako kung may pulong? Pangunahin ang tungkulin. Ay, paano pangunahin? Siyempre hindi natin sila pakikinggan. Pangunahin natin yung tungkulin natin. Huwag nyo lang silang Kasi baka
Isang araw makakain nyo rin sila. Paliwanan mo lang. Paliwanan mo lang na ganito talaga, ganito kami. Madalas din po yung mga pagtupad ko po, kunyari may mga focus po kami sa binhi, tapos tumatapat po sa oras ng pagpapractice po namin. Ang ginagawa ko po, pinapaliwanag ko po sa mga kaklase ko na may pupuntahan po akong mas importante. Tama yun, anak ko. May maganda bang peer pressure? Kasi kung may masamang peer pressure, meron din namang mabuti. Diba? Mabuting peer pressure kapag mas pinili natin yung udyok ng mga kaibigan natin tungo sa pagtupad sa ating Panginoon. Halimbawa, tinatamad tayong pumunta ng pulong, sabihin mo, linggo naman pahinga ko naman, kumbaga, may project pa sa school, may mga task na kailangan gawin, tapos ito lang yung free time ko. Tapos yung mga kaibigan mo sa kapilya, sa lokal, niyaya ka na, pinipilit ka, tara dalo tayong pulong. Tapos, dahil sa yaya nila, pumunta ka ng pulong, di ba? Kumbaga, yung peer pressure nila is mabuti. Imbis na, yun nga, na nasa bahay ka lang, nadala ka dun sa kabutihan. Kuya, di ba nag-aral ka po sa New Era University? Naranasan mo rin po bang magkaroon ng peer pressure? Oo. Actually, yun nga yung maganda kasi sa New Era University. Nahubog yung mga estudyante na magkaroon ng values, Christian values, na hindi lamang nila pinapriority yung academe o yung pag-aaral ng mga mag-aaral, kundi pinananatili nila na yung mga estudyante ay mayroong Christian values. Dahil doon, bihira kang maka-experience ng peer pressure. Ako, bilang naging estudyante, o bilang naging mag-aaral sa paaralan, bihira ako nagkaroon ng peer pressure. Kung nagkaroon man ako, yun yung mga uri ng magagandang peer pressure na mararanasan mo sa New Era. Galing. Kaya ikaw anak, doon ka rin mag-take of well lahat ng mga kapag-tapos. At yan, ay kumbaga sa iyayak mo sa mga klase mo. No? Paliwanag sa nila para magkaroon silang idea, nandun na rin mag-aral. Anak. Nag-pressure na siya. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Ano? Naiyak. Ang makakain tayo ng gani. Okay lang. Sige. ako. Kasi masaya ako kasi sa kabila ng hirap, pagsubok, simula ng maliliit kayo. Pero tinaguyod namin kayo ng tatay niyo. Ayan, si kuya nakagraduate na. Si ate nakapagtrabaho na. Si Bunso na lang. Ang akin lang, ang lagi ng hiling ko, lagi lang panata ko sa Ama. Huwag tayong mahiwalay sa paglilingkod sa Ama. Ano man ang mangyari? Mananatiling Iglesia ni Cristo tayo. Sa pagtupad, dahil lahat tayo may tungkulin, alam natin yan, no? So, unahin natin ang pagtupad ng ating mga tungkulin. Naka-instill lang sa isipan ninyo na huwag kayong lalayo sa pagtupad ng tungkulin. Manatili kayo sa ating mga tungkulin bilang Iglesia ni Cristo. Sana hindi lang sa pamilya natin, sana lahat din ng pamilyang Iglesia ni Cristo. Yan, sana. Ganun Pero yung mag-ingat. maging uri ng pamumuhay. Mas i-priority yung pagtupad, pagsamba. Kumbaga hindi lugi kapag pinagpauna mo yung paglilingkod Oo. sa Panginoon. Totoo yan. O mga anak, may papayo ko na isa lang. Hindi habang panahon magkakasama tayo. Wala kang may bibigay sa inyo ng material na bagay. O yung pagiging tapat sa iglesia. Basta tayong buong pamilya, solido tayo. Siyempre gusto ko pong mag-thank you, Mama and Papa. Hindi namin ma-reach out yung point na to. Hindi niyo po kami ginabayan mula sa pag-aaral hanggang sa pananampalataya po namin. Sobrang thank you po kasi kayo po yung inspirasyon po namin. Kaya nandito po kami ngayon. Tulong-tulong lang po tayo. Sige.